una sa lahat. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. Kasi siya po ang Senate President, siya ang pinakang namumuno sa Senado, hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin, pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Pinatakas pa si Bato, Senator Robin Padilla at Senate President Alan Peter Cayetano, tinuturing ng persons of interest ng NBI dahil sa pagsibat ni Bato mula sa Senado. Imbestigasyon sa Barilan, Senate Security Chief Aplasca, sinuspinde ni Ombudsman Boying Remulla. Cayetano versus Matibag, NBI Chief Matibag, pinasususpindi rin ni Cayetano sa Ombudsman. Tinuturing ng persons of interest ng NBI sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pinagpapaliwanag sila kaugnay ng pagsibat ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. At live po mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gio Robles. Gio, bakit sila persons of interest? Meron ba silang pananagutan sa batas? Giit ni NBI Director Melvin Matibag kailangang magpaliwanag ni na Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kung bakit nakaalis sa Senado si Senator Robin Padilla. Sa panayam sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Matibag na kailangang o may pananagutan sina Cayetano, Padilla at Aplasca dahil nasa ilalim si Senator Bato de la Rosa ng protective custody ng Senado. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng proteksyon na yan kay De La Rosa. Actually, para kay Matibag, walang basehan sa batas ang pagbibigay ng protective custody kay De La Rosa. Ayon sa NBI, ito ang dahilan kung bakit hindi nila inaresto si De La Rosa nitong Lunes. Sabay-sabay po nating pakinggan ang bahagi ng panayam na yan ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya nung nag-usap po kami, nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yon. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Pero Gio, bakit sinabit din si Senator Padilla at yung Sergeant at Arms si Aplasca? Oo, kasi sabi ni Matibag, si Aplasca ang nagbabantay noon ng pangyayari sa Senado. Siya rin ang nagkumpirma na magkasamang umalis sina Senators Padilla at De La Rosa. Pero nilinaw ni Matibag na hindi itinuturing na sospek sina Cayetano, Padilla at Aplasca, pero iniimbestigahan sila ng NBI. Pakinggan natin muli ang panayam kay Matibag. Kaya unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla kasi siya yung huling kasama. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng patkilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Pero Gio, nakumpirma ba sa CCTV na magkasama si Padilla at De La Rosa nang umalis sa Senado? Actually, sa ngayon, mismong si Aplasca naman kasi ang nagsabing bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon nakita sa CCTV na pasakay na sa sasakyan sina De La Rosa at Padilla at lumabas nga ng Senate compound. Sa ngayon, wala pang inilalabas na CCTV footage ang Senado, pero sa kuha ng aming team na nagbabantay doon sa Senado ng mga oras na yon, may nakitang lumabas na van sa parehong oras na sinasabing umalis sina Padilla at De La Rosa. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police, pero hindi malinaw kung sino ang mga sakay nito dahil heavily tinted nga yung sasakyan na namataan ng ating team dyan sa may Senado. Okay. Ginigit ni Aplasca na wala raw koordinasyon ng NBI sa kanila kaya't nagkabarilan. Anong paliwanag dito ni Matibag?
Pumalag dyan, Bok, si NBI Director Melvin Matibag. Anya, hindi dapat hindi sila dapat makipag-ugnayan sa Senate security. Kung bakit, panoorin natin muli ang panayam or bahagi ng pahayag ni Matibag. Sabi po, inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. Bok, samantala, idinetalye naman ni Matibag kanina sa panayam sa One Balita Pilipinas kung paano nagsimula ang putukan sa Senado sa pagitan ni na Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at ng isang NBI agent. Ayon kay Matibag, nakaupo sa GSIS side ng bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplasca. Giit ni Matibag, walang karapatang magpaputok ng warning shot si Aplasca dahil hindi siya law enforcement agent. Narito ang pahayag na yan ni Matibag. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala po mangyayaring ganon. Bok, update dito sa NBI, National Bureau of Investigation. Bumalik ngayong hapon sa maya GSIS ang ilang ahente ng NBI para nga sa isinasagawang investigasyon. Kumukuha pa tayo ng dagdag na detalye kaugnay niyan. Once information becomes available, bibigay natin yan sa ating mga kapatid the soonest time possible. Bok, balik sa'yo. Ulat ni G. Robles live mula sa Pasay City. Tinawag namang sinungaling ni Senate President Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag. At live po mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si Mon Gualvez. Mon, parang nagiging Senado versus NBI itong issue ng barilan. Anong mga sinabi ni Senate President Cayetano? Ito na nga, Bok, no? Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, sunod-sunod daw ang kasinungalingan ni NBI Director Melvin Matibag sa mga pahayag nito kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado. Mismong si Matibag daw kasi ang nangako kay Cayetano nitong Lunes pa lamang na walang magiging checkpoint ang NBI sa labas ng Senado at nakita naman dito, sabi ni Cayetano sa isang video, na pinabubuksan ng mga tauhan ng NBI ang mga sasakyan ng mga senador para inspeksyonin habang dumadaan sa may premises naman ng GSIS compound. Ayon pa kay Cayetano, imposible raw na NBI ang tatawagin ng GSIS para sa seguridad. Una nang sinabi ni Matibag na kaya naroon ang mga NBI agents bago ang barilan nitong Miyerkules dahil humingi sa kanila ng security assistance ang GSIS. Narito ang pahayag ni Senate President Cayetano. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, so sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Pero Mon, kahit yung mga senador mukhang may hindi pagkakaunawaan dun sa nangyaring gulo sa Senado. Anong sabi ni Senate President Cayetano tungkol dito? Oo nga, Bok, naging issue sa social media yung maaga umanong pag-uwi ng mga minority senators na tila raw ba alam nila na magkakagulo. Ayon kay Senate President Cayetano, masama ang kanyang loob dahil hindi man lang daw sila agad kinumusta ng mga taga-minorya. Wala raw silang paramdam man lamang. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano. Nakita niyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po ay 9, 10, I don't know the time anymore. Pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Sa kabila nito, Bok, may sagot naman ang mga ilang senador gaya ni Senator Ping Lacson at Senator Risa Ontiveros tungkol dito. Pakinggan natin. Wala naman silang basihan para sabihin umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. May koko sila eh. Pinag-usapan yata nila yung reorganization para sa Lunes.
Naiwan sila. Majority caucus Siyempre, maiiwas sila doon. Yes. Ano gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, gaslighting sila sa ganyang pangingintriga, which is beneath the dignity of senators. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Yan po ulat ni Mon Gualvez. Susunod, DOJ, pinababantayan ang posibleng paglabas ng bansa ni Senator Bato. At inarestong suspect sa barilan sa Senado, sinampa ng patong-patong na reklamo. Yan lamang kayo mga kapatid. Dapat, una sa lahat. Binababantayan ng DOJ ang posibleng paglabas ng bansa ni Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Maynila, noong sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit naglabas ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay de la Rosa? Bok, inanunsyo ng Department of Justice ang paglabas nga ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nga ng pag-eskapo niya sa Senado. Ayon sa DOJ, ipaaaresto nila si de la Rosa kung magtangka itong lumabas ng bansa. Ito ay kahit na wala pang desisyon na inilalabas ang Korte Suprema kaugnay ng mga nakabinbin na petisyon. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, nirerespeto nila ang karapatan ni de la Rosa bilang senador, pero ibang usapan na raw yan kung umalis siya ng bansa habang nakabinbin pa nga itong mga petisyon sa Korte Suprema. Hanggang ngayon, walang impormasyon kung nasaan si de la Rosa at posibleng magtago ulit siya. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na may pending request na ang International Criminal Court sa Philippine Center for Transnational Crime para ipatupad na ang arrest warrant kay de la Rosa. Bok? Camille, anong update naman dun sa investigasyon sa gulo dun sa Senado? Bok, nagpataw na ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman laban kay Acting Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplasca. Ayon kay Remulla, hindi katanggap-tanggap ang ginawang pagpapaputok ni Aplasca sa loob ng Senado. Una nang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok pero warning shot lang daw. Pero sabi ni Remulla, nalagay sa panganib ang mga tao sa loob ng Senado. Samantala, sinabi rin ni Remulla na iimbestigahan din sina Senator Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Si Padilla ang nakitang kasama ni De La Rosa na umalis sa Senado. Si Estrada naman ay naging kontrobersyal dahil nga sa pahayag niya na itago umano itong CCTV. Maglalabas din ng sabina ang ombudsman para makuha ang mga CCTV footage. Pero sabi ni Remulla, lahat ng mga senador na nasa loob ng Senado bago at pagkatapos mangyari itong pagputukan sa loob ng Senado ay kasama rin sa mga iimbestigahan. Pakinggan natin itong pahayag ni Ombudsman Remulla. May mga allegations, tsaka mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. At ano yan, ang investigasyon ito, kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang USAA, kasama rin yung mga pulis. Bok, may sagot na ba si Aplasca dun sa kanyang suspension order? Bok, sa ngayon hindi pa
nagbibigay ng pahayag itong si Aplasca kaugnay nga dito sa suspension order. Pero sa kanyang mga panayam sa media, nanindigan siyang NBI ang ugat ng gulo. Giit ni Aplasca, pumasok sa Senate premises ang mga NBI agent kahit nasa GSIS compound sila pinagbantay. Una nang sinabi ng NBI na humingi ng tulong ang pamunuan ng GSIS sa kanila at hindi sila pumasok sa katabing Senate building. Narito ang pahayag ni Aplasca. Yung kinalalagyan nila doon sa pinuntahan namin na area, no. Ito po ay labas ng building pero nasa ledge po ito sa building, di ba, sa side. Doon po nakalagay yung mga yung mga makina ng split type aircon. Doon po doon po namin sila nakikita. Although hindi ito inside the building, but yung ledge po kasama na po sa area ng Senado. Ito po mga taga-NBI po ito, mga nag-check. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Okay, ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Sinampahan na ng reklamo si Mel Oragon, ang tuturong suspect sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. At live po mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gary De Leon. Gary, ano-ano mga reklamong sinampa laban kay Mel Oragon? Bok, ayon sa Southern Police District, naharap si Mel Oragon sa 7 reklamo, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, and other disturbance of public order, resistance and disobedience to a person in authority, and disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security at direct assault. Hindi pa tiyak kung makakapagpiyansa siya dahil hindi pa tapos ang evaluation ng piskalya sa mga reklamo laban sa kanya, Bok. Pero Bok, paano ba nadawit itong si Mel Oragon sa nangyaring barilan sa Senado? Bok, kung babalikan, base sa salaysay ng NBI, si Oragon na nagsilbi nilang driver sa Senado. Nasa ground floor daw noon si Oragon na magkaputukan. Inaabangan niya noon ang mga tauhan ng NBI na paalis. Nang makabalik na raw sa opisina si Oragon, bigla raw itong inutusang bumalik sa Senado. May naiwan daw kasing tactical bag ang mga tauhan ng NBI at doon na raw naaresto si Oragon. Ayon sa PNP, nahuli siya sa second floor ng Senate building kung saan nangyari ang putukan. May nakuha ang mga bala at magazine sa kanya pero walang baril. Bok. Okay, Gary, nakuha na ba ng mga otoridad ang makuha ng CCTV doon sa loob ng Senado? Bok, kinumpirma ng PNP na hawak na nga nila makakuha ng CCTV sa loob at labas ng Senado. Inihiling din ng PNP na makuha ang personal footage ng mga miyembro ng media sa nangyaring gulo. Narito ang pahayag mula sa tagapagsalita ng PNP. Ang CCTV po ay na-turn over na sa Anti-Cybercrime Group for Preservations at Analyzations po. Ito ay kasalukuyan kanilang inaalisa at pinanonood po at isusumiti po nila sa investigation composite team yung magiging resulta ng kanilang pag-aanalisa sa nasasabing CCTV. Okay, Bok, viral din ngayon yung live stream video ni Senator Jinggoy na sinasabi niya kay Aplasca na itago ang makuha ng CCTV footage. Anong detalye dito? Bok, nilinaw ni Senator Jinggoy Estrada na ang video na yan ay ibig daw niyang sabihin i-preserve ang mga CCTV footage dahil pwedeng maging ebidensya ang mga ito. At narito ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Siyempre, nung nagla-live dito ko, siyempre, pag malaman kung halos lahat ng tao natatakanta na kasi sabi ako, dahil siyempre, para naman yung nasa loob ng building ng Senado, tapos makakarinig ka ng putok ng baril, hindi ka ba matataranta nun? Okay, Bok, sabi rin ni Aplasca, hiniling daw ni Senator Bato na mapasailalim siya sa kustudiyan ng PNP. Kumpirmado ba yung ulat na yan? Sa ngayon, Bok, tumanggi muna magbigay ng pahayag ang PNP tungkol dyan. For context, Bok, sabi ni Senate Sergeant at Arms Aplasca, hiniling daw ni Senator Bato na manatili siya sa Camp Crame. Pero wala raw commitment na binigay si PNP Chief Police General Jose Milencio Nartate sa Senador. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Gary De Leon, live mula sa Pasay City. Susunod, ilang House prosecutors nangangamba sa posibleng pagharang sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Usad ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At live po mula sa Batasang Pambansa. Nanguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong paghahandang ginagawa ng mga House Prosecutors? Bok, kinumpirma nga ng House Prosecution Panel na dadalo sila doon sa inaasahang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes nga yan, May 18. At ayon nga po kay San Juan City Representative Bel Zamora na isa sa mga tatayong House Prosecutor ay na-finalize na nila yung kanilang hatian dito sa Articles of Impeachment. At kung babalikan lang natin, Bok, 4 yung inilatag na Articles of Impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Una nga riyan, yung maling paggasta ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pangalawa, yung unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Yung ikatlo po ay yung bribery o yung panunuhol umano ni VP Sara sa kanyang DepEd officials. At yung ikaapat ay yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bok. Pero Bok, malamang di nila ng paghandaan yung pagpalit ng liderato ng Senado. Kumpiyansa ba mga prosecutor ng House na talagang uusad yung impeachment trial? Bok, aminado nga yung mga kongresista, partikular na itong mga House prosecutors na baka harangin, nababahala sila na maaring harangin na naman ng Senado at hindi ituloy itong paglilitis ni VP Sara gaya nung ginawa nila noong nakaraang taon. Narito po yung mga pahayag ng House prosecutors. Maasa nga ako na gagawin ng ating senators ang nakalagay sa saligang batas, which is to proceed to trial forthwith. Dahil wala pong question on jurisdiction. Hindi mo talaga alam kung how things happen or what will happen in the Senate. We've been very careful, We've been very compliant sa kumbaga sa ano ba yung mga requirements ng Supreme Court, the rules and the Constitution. Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year. All questions relating to whatever it is, whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition of the defense, that should be resolved not as a Senate plenary, but in the Senate impeachment. Well, Marian, paano kung mag-convene nga ang Senado bilang impeachment court pero may magmosyon naman agad na ibasura yung Articles of Impeachment? Bok, yan nga rin mismo yung natanong kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno na isa rin po sa mga tatayong House Prosecutor. Git niya, labag po yan sa saligang batas. Dahil malinaw naman, Bok, yung nakasaad sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Ibig sabihin po, dapat umusad agad ang paglilitis. At ayon pa nga doon sa isa niyang kasamahan sa Akbayan na si Congressman Percy Sendanya, pagtataksil po sa bayan kung muli na namang haharangin ng Senado itong paglilitis kay VP Sara. Narito pa yung mga pahayag ni Akbayan Representatives Shell Jokno at Percy Sendanya. Sa tingin ko po ay labag sa Constitution yan. And there has to be a trial. Nakakahiya na ang Senado kung kanilang pipigilan pa yung paglilitis na ito. They cannot do this to the Filipino people the second time around. Bok, ayon nga kay Senate President Alan Peter Cayetano, inaasahan nga yung posibleng pagko-convene ng Senado sa Lunes yan, May 18. Pero kung magkatuloy at matuloy na nga itong pagko-convene, ayon sa kanya, hindi naman daw agad-agad mag-uumpisa yung paglilitis o yung trial proper dahil may mga kailangan pang gawin, gaya nga po ng pagmamarka ng mga ebidensya at gayon din yung pagpapatawag sa mga testigo. Yun muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, hanggang 3 oras sa brownout, posibleng maranasan na naman ngayong gabi. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muling nag-red alert ang Luzon at Visayas power grids dahil sa manipis na supply ng kuryente.
At live po mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita, Gerard de la Peña. Gerard, importanteng tanong, magkaka-brownout ba ulit na rotating? Nako, Bok, mukhang gano'n na nga at hanggang 3 hours na brownout ang pwedeng maranasan sa maraming bahagi ng Luzon, Visayas at pati na rin dito sa Metro Manila. Kanina nga nagpaabiso na nga ang National Grid Corporation of the Philippines na sasailalim ang Luzon Grid sa red alert hanggang alas 11 ng gabi mamaya at susunod naman ito ng yellow alert hanggang 12 midnight. Diyan naman sa Visayas ay red alert hanggang alas 10 at yellow alert hanggang 11 p.m. Ang ibig sabihin kasi kapag ka red alert, yung supply natin ay hindi sasapat doon sa demand. Yung yellow alert naman, mas mababa yan ng konti kumpara sa red alert. At ang ibig sabihin naman yan, yung reserbang kuryente ay hindi sasapat kung sakaling sumipa ang demand. Naku, lagi na nga ganito yung problema natin kapag ganitong panahon, tag-init, laging daming pumapalyang mga planta, nasisirang mga linya ng kuryente. Kaya dapat daw ay bilisan na yung pagpapagawa ng mga power plant. Pakinggan natin ang sinabi ni Energy Secretary Mario Marasigan. Mga bagong planta na itinatayo upang maging immediately available po ang mga planta na ito. Sa ngayon po may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts sa facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po na testing and commissioning. Bok, ang tanong ng lahat, hanggang kailan ang rotating brownouts na yan? Tatamaan ba pati ang weekend? Good question, Bok. Dahil ang sabi ng NGCP dyan, parang hindi pa sigurado kung ano nga bang mangyayari sa atin ngayong weekend. Kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nasa red alert ngayon, yung dun sa dalawang malaking linya ng NGCP na pumalya, ito ayos na itong dalawang ito. Kaya lang ang problema, yung power plants na nakakonekta rito, partikular na itong mga natural gas plants dyan sa Batangas, it takes time. Hindi agad-agad na maibabalik sa linya yung mga iyan. So baka medyo matagalan o baka abutin pa ng Lunes bago mag-normalize yung operations niyang mga plantang yan. At ang isa pang problema, Bok, isang malaking power plant din ang pumalya kaninang umaga. So hindi natin alam, baka magkaroon pa rin ng rotational brownouts ngayong weekend at sa susunod na linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng NGCP tungkol dyan. Yung mga planta na nasa Batangas, number one, wala nang red alert sa Monday. And with the current supply, there would be no alerts over the weekend. But ngayon, nadagdagan and napakalaki ng plantang bumigay. We're still learning the simulations. Wala pa tayong masabi in na maitataga natin sa bato. Okay, Bok, cambio naman tayo sa petrolyo. Ano ba next week? Good news, bad news? Naku, Bok, parang bad news yata tayo next week. Ang sabi ng source natin sa industriya, based dun sa 4-day trading sa Mino Flat Singapore, mukhang tataas ang diesel ng 2 pesos and 50 centavos per liter at ang gasolina naman ay 1 peso and 25 centavos per liter. Pwede pa yan magbago dahil ipapasok pa yung trading day na isang kulang, which is today. So abangan natin ang mga lalabas na numero ngayong weekend o sa Lunes. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa TV5 Media Center. Kami niyong mga kapatid sa Balitaan sa Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5, 1 PHRP TV, 2 TV at 105.9 True FM. Susunod na po.